Tip number 1, prioritize basic needs over luxuries. Kapag alam mong hindi sapat ang income para sa lahat ng gastusin, kailangan talagang i-prioritize ang mga pinaka-kailangan. Tip number 2, consider scholarships and financial aid. Tip number 3, encourage your child to work part-time. Kung medyo mahirap ang sitwasyon, hindi masama na i-encourage mo yung anak mo na mag-part-time job. Tip number 4, ugaliing magluto sa bahay at magbaon. I suggest na magplano kayo ng weekly meals na pwedeng ibaon. Tip number 5, pag-isipan ang paglipat ng bahay. Tip number 6, maghanap ng low-interest loans. Kung talagang hindi sapat ang ipon at hindi kaya ng monthly income, okay lang naman na mag-consider na mangutang with low interest. Ang mahalaga kasi dito ay ma-secure ang future ng anak mo. Number 7, buy second-hand books or gadgets na gagamitin sa pag-aaral. Tip number 8, plan for the long term. Alam natin ang education is a long-term commitment. Kaya kung may anak ka pa na papasok sa college in the future, mas maganda nang mag-ipon ka na para sa college fund nila habang maaga. Tip number 9, open a school savings account for your child. Sa IMG ko natutunan ang tamang pag-build ng financial foundation. Kaya kung gusto mo rin itong matutunan, comment #ipon below para mabigyan kita ng access sa aming free webinar.